ready for a life-changing testimony. Let's give a powerful welcome to our primary leader of Pastor Charlie and Pastora Eunice Prior. Let's give it up for Dante Castro. Hallelujah. Praise the Lord. Kinsa may na-bless no sa mga langit nun nga awiton. Bitaw no, so ani ako no sa inyo atubangan kay gusto ni Lord ba nga i-testify ang goodness and faithfulness niya no. Dili lang kanako but sa atong tanan no. So makaingon ta nga ang matagusan ay appointed time no. So sige no, dili na ako magdugay-dugay kay grabe kayo ang pagabuhaton ni Lord sa atong kinabuhi no. So again no, mayong buntag sa tanan. Sa mga wala nakaila kanako no, ako si Dante no, pero mas gusto ko tawagon Dan na lang no, Dan Castro. No, isa ka husband, no, isa ka father, o a leader and a CEO. And I am so blessed no nga nakasawa ko, grabe ka prudent, excellent and diligent nga wife si Sanse Castro. And also we are so blessed no nga to have a beautiful daughter Isra no. Okay no, so my life before Christ. Akong life before, no, nakipagsalparan ko sa Manila, no, kinsa man diri ang nakaadto nag Manila. No, so tungod sa kalisod, no, abi na kog malayo ko sa akong lugar ba nga manindot na akong kinabuhi. Inana akong prinsipyo kaniadto. Pero na ako'y pangutana, kinsa man diri ang makaingon nga pag moadto ta sa isa ka lugar, no, isa ka place, mabago nang dagan sa imong kinabuhi. Ako ra ba? So, kana siya no, so pero ang tinuod nga panalangin, egsoon, wala ni sa lugar, wala pod sa tao. Ang tinuod nga panalangin, naana sa presensya sa Ginoo. Amen? Mao na ang na-miss nato kaniadto, kay wala man nato gi-allow si Lord na mahimong sentro sa tanan. No, so at that time, wala pa ko'y relasyon sa Ginoo. Wala ko'y basa-basa sa Bible, o puro lang mga self-decision. Kaya abi na ako sa akong pagpaningkamot, makabot na ako akong mga pangandoy sa kinabuhi, pero dili day mao. And kini nga verse, familiar man ang mga life class student ani kay na hisgutan man ni. So makaingon ta diri sa Proverbs 14 verse 12 no. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Mauning karon nga ma-realize na akong importante jud kaayo nga natay ginapalo nga word sa Ginoo. Dili na ta magbut-buot sa atong kagalingon nga mga decision without God's guidance. Amen? Ang ending sa akong pakipagsapalaran sa Manila, kabalo mo na unsa no? No, hapit yung ko mamatay. No? In short, 50-50. No? Kay tungod ni hinay na akong immune system. Sa hospital, nagyoy mga tao nga nagpray na ako. No? So karon no, nagapasalamat yung ko sa life sa akong auntie, no, Auntie Rowena. At the same time, ninang ko siya. No? Kay nahimo siyang ninang sa kasal. So shout out kay Auntie Rowena. No, so pasalamat ko sa iyang life kay di lang po sa iyaha no, ang kaubanan po sa mga GCM ni adto dito para mag-pray over. Kauban po akong mama ug akong mga papa ug especially na po dito si Sanse. No. Hinay-hinay nag-recover no ang akong lawas. O grabe akong pasalamat jud no kay Auntie Rowena no kay gipapuyo ko niya sa ilang balay diri sa syudad. Kaya at that time naka-work man ko sa Gaisano. So gi-invite ko niya sa GCM. Katong GCM sa church pa to at that time. Og dito ko niya gikunik kay Bruce o kay Bro RJ, no? Kay para makabalo ang tanan, no? Gikan ko sa More Than Conquerors, no? So, salamat kay ko kay Bruce, kay grabe kay siya ka-consistent, no? So, mga every time nga mo-out ko sa akong trabaho, gandam na ko ana kay kabalo ko nga abot na si Bruce dito sa balay bisa gabi, no? So, grabe kay no. So, salamat kayo Bruce, no? Nahimo jud kang part sa akong life, Bruce, no? So, gina-honor po ka no nako, no? So, salamat kay sa imong life at the same time po kay RJ. So, pag-abot kay RJ, daghan po ko'y na-learn, no? So, isa nina akong i-share, no? Nga gi-share ni Bro RJ, no? Ningon siya sa ako, abang, ay gi-share si Dr. Miles Monroe. Dili yun ako ni malimtan. Ningon siya dito nga, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Pagkadungog na ko, ani ba, murag nabuhayan ko, no? Kaya at that time, kay 50-50 na jud ka. So, kinsay mag-ingon ba nga mabuhi pa ka? No, so mana ba nga nadjay purpose mo nang ani ako karon sa iyong atubangan no is an evident no nga grabe jud si Lord ka faithful. So mana nag barog ko karon di ilang ko nga makaingon makatestify ko sa milagro no but daghan jud mga buhaton.
And how I came to know Christ, November 25, 2017, mao ning gisharean ko ni Bruce, no? And mao ni ako ang spiritual nga birth. Dili jud ako ni malimta, no? November 25, 2017, no, gisharean ko ni Bruce, og ni-receive na ako si Lord as personal Lord and Savior. Pagka 2018, ni-encounter ko sa Team I, no? Batch 11, 82 mi ato, no? And kanang dito gyud nagsugod ang deeper transformation sa akong kinabuhi. After na ako nadawat si Lord, dili dayon perfect ang tanan. Mga igsoon, dili man jud perfect ang tanan. Ingon gani sa example nga, in this world you may have trouble, but take heart, I overcome the world. Amen? So, mao na nga ni-undergo ko sa training and equipping sa SOL 1, SOL 2, and SOL 3. Ningon siya sa Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day Christ. Amen? So now, by God's grace, graduated sa SOL 1, 2, 3. Outstanding student sa SOL 2. Outstanding SG sa SOL 3. And wala na ako na-appeal sa akong slide no nga naka-receive ko katong Power sa Vlog katong book no nga giregalo ni Daddy Pas ug Mami Pas ako agi treasure jud to nako no hantud karon nindot pa jud siya ampingan jud siya no. So inana pag naay gift no ampingan jud. So abi na ko nga maura to ang peak sa promotion pero naa day mas dako nga plano si Lord. Niabot nga panahon nga gihatagan ko niya og asawa no. Nga si Sansi og nahimo ko nga primary apprentice. Makaingon ko ba nga akong life no is a seed. Gikan sa 1728, 144 na imong apprentice no. Og karon nahimo na akong isa sa primary leaders ni Daddy Pas ug Mami Pas no. Kagrabe kay ang promotion. And hinay-hinay gihatagan ko ni Lord og mga tao nga gidisciple. Dili pa daghan pero nagsugod ang responsibility. Nagsugod po ko pray og armor bearing calling and unsa ang akong i-name sa among team. Something nga gi-reveal jud ni Lord sa akong heart. So manano di na lang nako na siya basahon basta man ako ang kanang timailhan sa akong team no. So kamo na lay magbasa na no. And then kini akong giasa disciple kay pag mahimo mo kang leader of course no responsibility at the same time privilege siya. So nag-ask ko Lord tagay kog word o God Lord kay gusto ko nga na foundation na ako'y basihan. Ningon siya sa Leviticus 26 verse 8. 5 of you will be able to defeat 100 and 100 will be able to defeat 10,000. You know what no ang nakatawa lang ani kay sa akong team mudagan naman ang pinaka makaingon jud ko nga PCL nako mga potential cell leaders nani siya sa mga 5 no. So nasulat man ang pulo sa Ginoo pasabot mahitabo ni siya. Amen. Og niingon din siya diri anay requirements Exodus 18:21. But select capable men, men who fear God, trustworthy men, and appoint them as official over 1,000, hundreds, 50s, and tens. No, makaingon mi nga naapa mi sa tens. No, ang challenge sa mua kay nami goal nga 60. So, pag ana nako nakatawa lang jud ko ana no ni dakong mata. So, gi-receive ra nako, wa ko nag-resist. No, kay pag once nga atong gi-receive ang challenge, si Lord ang mamuhat dili ikaw. Amen. Kung ma-align ta sa Ginoo, grabe ang promotion and expansion nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang sa personal, but sa tanan natong aspeto sa atong life. Dagan pa kay mga butang nga gihatag ni Lord nga wala na ako gi-as or gidahom no nga yang tubagon. Kinsa ra man ko nga mahimong CEO nga kaniadto employer ra man ko no na narbaho ug karon no God's grabe jud si Lord no. Basta kining word jud the alignment connected ba si Lord jud ang magpa-excel sa imo. Bisag makayon ka nga dili ka qualified, pero igsoon si Lord ang mag-qualified nimo. Amen. Gipialan mi niya og company mo nang Swiftly Creative no nga company. Gitagaan mi niya mga excellent, top most top and creative nga mga destiny helper. Og excited sa mi sa promotion karon nga year sa mga destiny helper. No, as you can see mao na amo ang basi moingon mo nga unsa nang si Sansi Castro no. Swiftly Creative na siya guys. So mana no so last year daghan ang nahitabo nga pagsulay no actually no way back 2025 after atong nag-join ko sa youth camp no ni give in din akong lawas na pud no so niinay na pud siya no to make the long story short no na-admit jud ko kay pagtan-aw sa doktor kay grabe naman jud siya kining sa akong kamot no and kanang munang mapasalamaton ko sa Ginoo kay I tell you igsuon no wala nang siya kining amen giayon na ni Lord
No, at the same time, naka-recover na pug ko, no? So, lahi ra jud no basta naay naga-pray, naay naga-back up sa ato. Of course, si Lord and the rest atong mga kaubanan diri sa church o sa atong family. And mao ni akong God said, no? Actually, daghan ko'y God said, no? December pa lang, na ko'y God said, no? Pero nagfili lang ko, no, nga mas kini ang gi-reveal ni Lord sa ako, sa tong last February, naman tayo first fruit giving. So, mo nang gi-reveal ni Lord sa ako. Exodus 23, verse 15, C, 17, 19, 8, 31. Ningon diriya, no one is to appear before me empty-handed. Celebrate the festival of harvest with the first fruit of your crops you sow in your field. Celebrate the festival of ingathering at the end of the year when you gather your crops from the field. 3 times all year the men are to appear before the sovereign Lord. Bring the best and the first fruit of your soul to the house of the Lord. I will establish your burden from the Red Sea to the Mediterranean Sea, and from the desert to the Euphrates River. I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive in out. So ako lang ni-highlight kining empty-handed. No, i-share lang nako gamay akong testimony atong nag-first fruit mi kay naanad man gud mi pag first fruit, ginasend lang namo through online, no. Mao na among katong daday nga nagsulod mi sa home office. Pero ningon si Lord empty-handed. I tell you, no, igsuon, bisan pabalik-balik pa ka sa machine, no, pero gihatag yun namo, no, nga dili empty-handed with cash jud siya, no. So nahatag namo among 6-digit nga first fruit. Palakpakan nato si Lord. Amen. And another word, ningon siya diri, Exodus 14:13, 14. Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you say today, you will never again. Kining word ba nga never again, never before? Yes, gibless na ta ni Lord, nakaang na ta. Mo ni akong declaration nga dili na ta mo balik sa uno. Never again, never before. Amen mga igsuon, kay ang nangalagad sa Ginoo, mo excel jud na. Of course, na may mga pagsulay, pero si Lord faithful man, dili ta niya kalimtan. Amen? And 1 Kings 17:14, morning last verse so far, no? So, ningon siya diri, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the Lord sends rain on the land. And particular verse, grabe in confirmation, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry in keeping with the word of the Lord spoken. Mga makaingon mi ba nga, the moment ka nahimo kang faithful, no, sa imong tithes, sa imong offering, even kanang pag na mga birthday nga occasion, no, sa ako lang jud ni i-share, no, kay dili jud nako ni nga madinay, no, nga katong daday nga gi-rescue ko ni Lord, katong daday nga gi-extend niya akong life og 10 years, kay 35 naman akong edad igsuon. So man ba nga wala mi nagduha-duha, na gi-reveal si Lord through sa life ni Sanse, no. So gi-offer namo, no, ang kining kung usa akong edad karon mo na mong gi-offer. So makaingon ko ba nga makatawa lang ko kung gi-offer na ako ni Lord, so sure na akong 70 years old. No, so I believe, no, so nag-goal man tag 120, so I believe si Lord faithful jud na siya. And kanang makaingon jud mi ba nga wala jud mi siruhan, no. Na may moment nga murag shaking, but I believe every shaking there is a breakthrough sa finances. No, amen. Kay ang panalangin sa Ginoo dili jud na maubsan. Amen. Again, this is Dan Castro, from sickness to healing, from hopelessness to purpose, from being lost to become a leader of Christ. God is faithful, pinaasig sa akong season, sa akong life. All glory belongs to Jesus. Amen.